Sumalang na sa budget deliberation ng Kamara ang higit 2 bilyong pisong panukalang pondo ng Presidential Communications Office. At kabilang nga sa mga inusisa ng mga kongresista ang zero budget para sa IBC 13. At live nga mula sa Kamara nakatutok si Earl Tobias. Earl, kumusta ba ang naging daloy ng deliberation? Princess, nangangamba nga ang mga kongresista sa tila katiting na budget na naaprubahan para sa Presidential Communications Office. Princess, sumarap sa Kamara kanina ang Presidential Communications Office para depensahan ang 2.4 billion peso budget na naaprubahan sa 2027 National Expenditure Program. Paghahatian pa yan ng attached agencies ng PCO. Sabi ni Secretary Dave Gomez, kakayanin namang gawan ng paraan ng ahensya na puna ng kanilang mandato kahit bagsak talaga ang budget. Pero napansin at nangamba rin ng mga kongresista sa zero subsidy para sa IBC 13. Sa loob ng 3 taon, nakapagpatayo ang IBC ng mahigit 10 digital transmitters. Ibig sabihin, mas lumawak ang naabot ng 25 dekalidad na programa ng istasyon. Nabuhay din ang D1 Radio na naghahatid na rin ng balita at serbisyo sa publiko. Nabigyan din ng digital channel ang Congress TV kung saan ipinapakita ang mga nagagawa ng mga kongresista. Naramdaman din ang presensya ng IBC sa social media. Compliant na din ang network sa procurement process na inilatag ng Commission on Audit. Hindi rin tinalikuran ng IBC ang pagsettle sa halos 50 million pesos para sa mga nag-retire na empleyado mula pa noong 1998. IBC 13 has managed its fiscal responsibilities well and has been able to take care of its employees. Yung Congress TV is being very helpful. At least nabibigyan ng patas na pagkakataon na makita yung trabaho ng isang mambabatas ng Pilipinas sa pamamagitan ng programa ng sa IBC 13. Nagpasalamat sina Secretary Gomez at IBC 13 President Jimmy Policarpio sa pagsuporta ng mga kongresista sa trabaho ng ahensya. Pinaliwanag naman nilang kaya zero subsidy ng IBC 13 sa ilalim ng NEP dahil ongoing ang paghahanda para sa privatization nito. In fact, next week I'll be meeting with the GCG to finalize the privatization plan for IBC 13. Unfortunately, marami pa akong work streams yung required before we can privatize. 80% of our program are mostly government information related. Kung kami po ay nabigyan ng zero subsidy, hindi naman po siguro pwedeng masiro kami in the first place. Kung ipa-privatize po yan, hindi naman po pwede na pagdating ng December 31 off the air na kami. Paano naman ho yung aming mga contractual obligation? Princess, kahit pagkatapos nga ng committee budget deliberations para sa PCO, ay ilang kongresista pa yung personal na nagpahayag ng kanilang suporta na ma-restore o malagay kung ano yung karapat-dapat at talagang kailangang pondo ng PCO at ng IBC 13. Sabi rin ni IBC 13 President Jimmy Policarpio, kung mare-restore yan, malapit pa rin sa puso niya na unahin itong mga benefits na kailangan pa ng mga naghihintay ng mga empleyado at yung pagpapalawak pa ng network. Balik muna sa inyo. Maraming salamat, Earl Tobias.